Okay mga tol, ang gagawin ko ngayon, itutuloy ko yung ginagawa kong cabinet. Patukan ng mga pintura, ganyan. Hindi ko na to sinakto sa sukat kasi papatukan ko lang ng pintura. Ang grinder natin na dalawa, pang putol, isa pang grinder, saka pang finish. Ito yung ginawa kong sabitan ng para saan to, pang halo ng pintura. Putulin muna natin to. Ilalagay natin dito para kakapitan ng Supermarine. Ang gamit natin, Armstrong. Okay. Lilinisan muna natin. Sa may pintura yung bakal, hindi siya agad natutunaw. Kaya pag mahilig ka mag DIY, malaking tulong ang 16mm na drill bit para malaki. Grinding this. Yan. Tapos pinturaan natin. Kabit natin yung May ganito tayo. Butasan ko lang guys. Lagyan natin ng ganito lagi. Singer oil. Para hindi agad mapurol. Kasi mapupurol din yung Ang next gawin natin, gamit ang jigsaw. So, dalawang klase ang pamputol ko nito. Itong jigsaw at saka ito yung isang pamputol. So, kahit anong gamitin, ito, okay lang. So, dahil maliit lang naman itong puputulin, pero kung straight line ang puputulin natin, mas maganda to. Pag yung mga corner, ito. So, ito gagamitin natin. Ang pangit lang dito kasi malikabok. Kasi wala siyang vacuum. Napakabilis. Walang kahirap-hirap. Putol agad. So, dahil pangit ang edge niya, pangit ng edge. Yung gilid niya pangit. Pag ititrim natin yan, ang gamit naman natin, ito. Palm rotor. Para pang trim sa gilid-gilid. Pangit ang ibabaw. Kailangan lang natin itrim yung ibabaw. Ilalim, hindi na kasi ganyan yan. Ganyan yan guys. 40. Siyempre, meron tayong lora na ganito. Naka-design para sa mga ganito putol. Mahaba. Nakaganda ng circular saw guys. Easy natin matapos ang project kapag may circular saw. Ito okay lang madumi kasi pintura din ang ilalagay ko dito eh. Timplahan ng pintura kaya okay lang yan. Para di natin itapon, sayang. Titimplahan natin ng pintura ito. Yan, magagamit na natin siya guys. Yung sinasabi ko. Timplahan ng pintura. Itong kailangan natin, primer, lacquer thinner, catalyst. Tama na yan. Kunti lang naman gagamitin ko eh. Okay? Ito yung sinasabi ko. Nalagayan, Diba? Sasabit lang. Epoxy to eh. So, tansya-tansya lang. Ayan, Kaya 3 yung baso eh. Kailangan, yan. 3 beses. Pero ang ginagawa ko, tansya-tansya lang din. Pag sanay ka na, tansya lang. Balik natin yung panghalo. Lacquer thinner. Ang lacquer thinner, kung gaano karami yung primer na unang nilagay. Kapag spray ang gagamitin natin, kung gaano karami yung primer kanina, ganun din dami ng lacquer thinner. Pero dahil hindi ko kailangan ng spray dito, konting thinner lang para mabilis matuyo. Dapat pag marunong ka sa bakal, marunong ka rin sa pintura. Pasok sa lagayan. Kahit tumulo yan, may sasalong pintura. Hindi yan kakalat. So, dahil meron tayo nito pero walang handle, pwede naman gamitin to. Ganyan lang gawin natin, Saw-saw lang. Parang kakailang ng mangga. Wala tayong roller eh. Pahid. Diba? Bilis. Diba? Sa isang oras, nakagawa tayo ng project. Binasic lang natin. Hindi may timplahan na ako ng pintura. Hintay ko na lang yung matuyo. Patayin muna natin mga 3 oras. Ito mga tol, after 2 hours, medyo tuyo na siya. Pwede na to. Baliktarin muna natin. Ganun lang siya ka-basic mga tol. Yan, makakabit natin siya agad. Diba? Walang kahirap-hirap. Napaka-basic sa buhay ko. Alright, ganda. Diba? Yung sabi ko mga tol. Yan.
Dito yung pintura, yung catalyst, pinturang black. Itong mga lacquer thinner natin, meron pa sa ilalim. Sa ilalim din siya, yung mga hindi pa masyadong magagamit. So may mga kulay pa tayo dito. Orange, extra. Sa ilalim na lang itong mga thinner. May pintura pa tayo dito. Meron pa tayo mga catalyst dito, madami pa. O, di ba? O, di ang ganda ng lagayan natin ng pintura. Tapos dito tayo magtitimpla. Tapos kuha tayo ng pintura sa baba. Nice. Ayan na siya mga ito, lagayan sa ilalim. Lagayan dyan. Tapos sa ibabaw, timplahan ng pintura. Tapos ito yung mga panghalo natin. O, di ba? Organize. Yan. Dali lang gumawa niyan.